Miss Bornea, can you lead the prayer? Amen. A blessed and good day to all of you, class. Kamusta kayong lahat? Okay, I'm glad kasi all of you is fine. Before we start to our new topic or our new discussion, I have 4 rules na nais kong sundin nyo since we are online class. First is open cam. Gusto ko habang nagtuturo ako or habang nagdi-discuss ako, gusto kong naka-open camera kayo para alam kong nakikinig kayo. Naiintindihan po ba? Kasi baka mamaya naka-off ang camera nyo pero ang totoo ay natutulog kayo or may iba kayong ginagawa na hindi naman related sa ating klase. Naiintindihan ba, klase? Okay, very good. Second is, I allow you to open mic. If I call your name, gusto kong bubuksan mo yung mic mo para alam kong nakikinig ka o para alam kong nandyan ka pa rin. Pero kapag may sira naman ang inyong mic, maaari kayong mag-comment. Naiintindihan ba? Hindi ko kayo inaalaw mag-open ng mic para magpapansin dahil syempre kapag naririnig natin yung mga ingay sa ating mga background ay madidistract tayong lahat. Third is, if you want to answer or if you have a question, just click the raise hand button para alam ko rin na mayroon kayong katanungan or gusto nyong sumagot. Naiintindihan ba? Okay, very good. At ang huli ay ang gusto ko sa inyong pakikinig ay mayroon kayong hawak na notebook at ballpen para makapag-notes kayo ng mga mahahalagang nadidiscuss natin sa ating klase. Naiintindihan pa? Okay, very good. Secretary, can you tell me who is absent today? Okay, very good. I am glad because we don't have an absent today. So we will continue our new discussion or new topic. Before we proceed to our new topic or our new discussion, let's have a review of previous lesson. Sino nga ba sa inyo ang nakakaalala ng tinalakay natin noong nakaraang araw? Okay, Miss Tumbaga? Very good. It's all about the techniques in motivating learners. First here is challenge them. Teachers should provide learners opportunities to undertake real challenges and encourage them to take intellectual risk. So, kailangan din nating bigyan ang mga mag-aaral ng isang challenge na kaya nilang gawin. Second is build on strength first. Teachers should capitalize on learners' talents and skills to achieve success. So, kailangan din natin sa kanilang sabihin yung mga na-achieve nilang gawain or yung mga magagaling nilang nagawa para ma-feel nila na nakikita natin yung mga talents nila. Third is offer choices. Teachers should offer learners choices and opportunities to develop ownership of their choices. When learners make decisions, they are more likely to accept the consequences and celebrate the positive results of their actions and behavior. So dito, hayaan natin silang pumili na gusto nilang gawin kasi mas masaya ang pag-aaral pag sila ang nagdesisyon. Pero hindi naman sinabi kong porket kayo ang pipili ng desisyon nyo or ang iba nyo pang teacher ay nagsabing kayo ang bahala sa inyong desisyon, kahit alam nyong mali ay gagawin nyo pa rin. Hindi po ganon. Gagawa lang kayo ng desisyon if about school activities or related to our discussion. Naiintindihan po ba? Okay, very good. Okay, Miss Inojales, what is the 4 techniques in motivating learners? Okay, very good. The 4th techniques in motivating learners is provide a secure environment. Teachers should help learners and deal with failure. Dealing with failure squarely is critical for developing motivation and successful learning. Emphasize that there is always room for improvement. A happy environment produces happy learners. So dito lagi natin silang pakitaan na mabait tayo at supportive tayo sa kanila para mas lalo nilang ma-enjoy ang kanilang pag-aaral at para mas lalo rin nilang ipakita yung mga kakayahan nila at ma-feel din nila na safe sila sa kanilang mga teachers. Para hindi rin nila ma-feel na hindi sila belong sa loob ng classroom. Kaya dapat iparamdam natin sa mga estudyante natin na tayo ay supportive.
Okay, Mr. Ridado, what is the fifth techniques in motivating learners? Okay, it is a give bite-sized task. Teachers should narrow down the topic to a challenging but manageable scope. Narrowing lessons into bite sizes is equally imperative for developing motivation. Kaya huwag nating bigyan ng masyadong mahabang gawain ng mga students natin or ang magiging students natin para hindi din sila masyadong maguluhan sa mga activity ginagawa nila. Mas prepared na, mas medyo maikli lamang pero hindi naman sobrang ikli yung sinasabi ko. Yung sakto lang para magawa nila ng maayos. Okay, Miss Borneo, what is the sixth techniques in motivating learners? Okay, very good. It's a self-evaluation. Teachers should teach learners to evaluate themselves to avoid competition and to address the questions, what was done well and how can it be improved? So dito, dapat turuan natin silang suriin ang sarili nila para malaman nila kung ano ang kaya pa nilang gawin o kaya kung ano pa ang kanilang mai-improve. Naiintindihan ba, klase? Okay, very good. Mr. Olaes, what is the last techniques in motivating learners? Okay, very good. The last is provide frequent positive feedback. Teachers should let learners know that they notice their efforts and appreciate their hard work. Such a gesture is found out to be a powerful, positive motivational tools. So, dapat dito, lagi nating purihin ang mga students natin kapag nakakagawa sila ng mabubuti. Naiintindihan ba, klase? Okay, very good. Nagagalak ako dahil naunawaan nyo talaga ang ating nakaraang talakayan. So today, we will start to our new topic. But before that, I have activity here na hinanda. This activity entitled Find Me. Just find the 8 words formed inside the box. Kaya hahanapin nyo lamang ang 8 mga salitang nabuo riyan sa loob ng kahon. Naiintindihan ba, klase? Okay, very good. And I'll give you 2 minutes to find out. I need 8 students na magsasagot. Sila ay si Abrogena, Labide, Tumbaga, Amoranto, Lucito, Lerit, Bornea, Olaes. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para hanapin ang mga nabuong salita. At pagkatapos ninyo mahanap ay i-check natin kung tama yung mga nahanap nyong mga salita. Naiintindihan ba? Okay, very good. Nagagalak ako dahil inyong mga nahanap ang mga pinapahanap kong nabuong salita sa loob ng kahon. Ito ay ang experiential and activity-centered, problem-posing, participative, dialectal, analytical, healing, strategic thinking-oriented, and goal and actions-oriented. Para sa inyo, saan pumapatungkol ang mga salitang inyong nabuo? Okay, Miss Bornea? Okay, it's approaches for teaching human rights education promoted by HRE or Human Rights Education. This is our objectives of our discussion. At the end of lesson, the students will be able to A. Identify the different pedagogical approaches for teaching human rights education promoted by HRE. B. Demonstrate the ideas of human rights education through poster making. C. Appreciate the importance of human rights education. Our topic today is about human rights education. Miss Deripas, maaari mo bang basahin? Ayan, thank you. Ito ay tungkol sa kung paano dapat ituro ang Human Rights Education o HRE. Ipinaliwanag ng HRE ay isang umuusbong na larangan sa edukasyon na naglalayong ituro ang mga karapatang pantao and encourage people to respect each other's dignity. According to this, HRE aims to integrate concepts of human rights and standards, values, and social justice into basic education. Layunin din ito na bumuo ng isang pandaigdigang kultura ng karapatang pantao through teaching knowledge and skills at ang pag-uugali ng mga tao. Naiintindihan ba, klase? Okay, very good.
Ang HRE or ang Human Rights Education din ay naglalayong turuan ang mga tao na igalang ang mga karapatang pantao at ang kanilang mga pangunahing kalayaan, paunlarin ang kanilang pagkatao at dignidad, itaguyod ang pag-unawa, pagkakapantay-pantay ng kasarian at bigyan ng kapangyarihan ang mga tao na lumahok sa isang malayang lipunan. Naiintindihan ba, klase? Okay, very good. When HRE is applied in classrooms, teachers need to consider that its principles are for lifelong learning. This actualizes a fair learning environment and a safe learning space for learners. When learners feel safe in the classroom, they are able to better respond to tasks given by the teacher and have greater room for creativity. Siyempre, bilang isa kayong mga estudyante, kailangan din talagang iparamdam ng mga guro sa inyo na supportive sila at bilong sila or bilong kayo sa loob ng classroom. Dapat ang teacher ay iisa lang ang pagtingin sa isang estudyante. Wala siyang tinatawag na favoritism, ganon. Para ma-feel ng estudyante na safe sila sa loob ng classroom at pag na-feel nilang safe sila, mas lalo silang magbibigay ng opinion or mga idea. Kaya may freedom ang isang students na magbahagi ng mga opinion. Hindi naman, for example, si students gusto niyang sumagot kaso nafe-feel niyang lagi sa kanyang galit yung teacher. Kaya yung skills or gusto niyang ibahagi na knowledge, hindi niya na ibibigay kasi feeling niya hindi siya or ayaw sa kanya ng teacher. So, mali yung ganon. Kaya dapat iparamdam natin sa mga students natin na nakikinig tayo sa mga opinions nila. Miss Amoranto, please read and bigyan ng pagpapakahulugan. Okay, very good. Dito sa experiential and activity-centered, ang mga learners ay matututo tungkol sa kanilang mga karapatan at sa karapatan ng iba sa pamamagitan ng mga karanasan at activities. Mr. Del Mundo, please read the number 2 and bigyan ng pagpapakahulugan. Okay, thank you. Dito sa problem posing, ang mga teachers ay tutulong sa mga learner na masuri ang kanilang mga knowledge tungkol sa karapatang pantao at hamunin ng mga maling konsepto. Miss Lerit, pakibasa ang number 3 at bigyan ng pagpapakahulugan. Okay, very good. So, dito sa participative, ang mga teacher ay magbibigay ng opportunities sa mga learner na i-share ang kanilang mga knowledge and idea about sa human rights. Miss Abrugena, please read the number 4 at bigyan ng pagpapakahulugan. Okay, very good. Sa dialectical, ang students will learn to think critically at mag-share ng kanilang mga opinion. Miss Lucito, please read the number 5 at bigyan ng pagpapakahulugan. Okay, very good. So, dito naman sa analytical, ang mga learners ay matututo na suriin ang kanilang mga experience at kung paano nila ginagamit ang kanilang mga karapatan. Miss Solomon, please read the number 6 at bigyan ng pagpapakahulugan. Okay, very good. Dito naman sa healing, ang mga teachers at mga students ay magtutulungan upang matugunan ang mga paglabag sa karapatang pantao. Miss Inojales, please read the number 7 at bigyan ng pagpapakahulugan. Okay, very good. Dito sa strategic thinking oriented, ang mga teachers at mga students ay nagtutulungan upang maghanap ng mga paraan to achieve their goals without violating the rights of others. So, the last one is goal action oriented. Action po yan. Sorry po, na-typo lang si teacher mag-edit. So, the teachers and learners promote collective action in achieving human rights sensitivity in communities. So, ang mga teachers at ang mga students ay magtutulungan to promote human rights in their communities.
Naiintindihan po ba lahat ng mga promoted by HRE students? Okay, thank you at inyong naunawaan. May mga katanungan ba o karagdagang idea patungkol sa ating discussion? Okay, wala. Kung gayon, ako ang mayroong katanungan sa inyo. Okay, class. Bilang individual or bilang isang estudyante, nakakatulong ba ang approaches na pinomote ng HRE or Human Rights Education? Yes, Miss Bornea? Okay, very good. Yes, Mr. Olaes? Yan, very good. And yes, Mr. Redado? Yan, very good. Yes, nakakatulong ito sa atin sa pagbuod ng mga individual na may mas malawak na pag-unawa sa kanila or sa ating mga karapatan at sa responsibilidad. Mas handa rin sa paglutas ng mga problema sa mundo. So now we proceed to our activity na inihanda ko. This activity is entitled Rights for All, A Future for All. Direction: in a short bond paper, create a poster that represent an human rights education and present it into the class. Pero ipapasa nyo po ito sa susunod nating pagkikita. Para makapagsimula rin kayo sa paggawa nyo ng poster making ay meron akong inhandang rubrics na ang content ay 5 points, ang visual appeal is 5 points, at ang creativity is 10 points. Kaya ang overall nito ay 20 points. So now we proceed to our assessment. Direction: match each approach to teaching HRE or human rights education from column 1 with its corresponding description from column 2. Klase, paki-screenshot muna nito. Okay, tapos na. And next is itong column 2. Hanggang H yan at may isa pang. Ito, yan. Okay na po ba? Okay. Tapos, sasagutan ninyo yan sa papel at isasend sa ating GC para malaman ko kung sino yung sumagot at ma-record ko na rin. So now, the last is we proceed to our reflection. Sino nga ba sa inyo ang makakasagot ng katanungan ko na para sa inyo, ano ang kahalagahan ng human rights education? Yes, Miss Amoranto? Okay, very good. Yes, Miss Daripas? Yan. Okay, very good. Yes, Miss Tumbaga? Okay, very good. Yes, Miss Labide. Okay, very good. Okay, lahat ng sagot nyo ay correct. Kaya ang human rights education ay mahalaga sa atin dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga karapatang pantao, nagpapalalim ng pangunawa sa kahalagahan ng paggalang sa bawat isa, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan o ating mga karapatan na nagpapahalaga sa dignidad ng bawat isa at nagtuturo din ng pakikibahagi sa pagsulong ng karapatang pangtao. Ayan class, nagagalak ako dahil kayo ay nakipag-participate sa ating activity kanina at nagagalak din ako dahil mayroon talaga kayong mga naintindihan. So class, this is the end of our discussion. Thanks for listening class and have a good day.